Mga OFWs, napapansin nyo ba na kahit nag-iipon kayo, parang hindi lumalago ang pera nyo? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 paraan para mabilis mong palaguin ang yaman mo. Lahat praktikal at pwede mong simulan kahit maliit ang kita. Alam mo ba, maraming OFWs ang nag-iipon pero dahil sa maliit na interes sa bangko at inflation, parang nawawala ng value ang pera nila. Pero may paraan para lumago ito ng praktikal at achievable. Kaya sa video na ito, tuturo ko sa iyo 10 simpleng tip para mabilis mong palaguin ang yaman mo, maprotektahan ang ipon mo, makamit ang financial freedom kahit nasa abroad ka pa. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Tip number 1. Simulang mag-budget kahit maliit ang kita. Kahit maliit ang sweldo, pwede mo pa rin kontrolin at palaguin ang pera mo sa pamamagitan ng maayos na budgeting. Hatiin ang pera mo sa pangunahing gastusin or needs at ipon or savings. Needs ang mga bagay tulad ng renta, pagkain at utilities. Savings naman ay para sa future, kahit maliit lang ang halaga. Halimbawa, kumita ka ng 60,000 pesos sa isang buwan. Ilaan kahit 10,000 to 20,000 pesos para sa savings bago paggastusin ng ibang pera. Sa ganitong paraan, lagi kang may naiipon at hindi nauubos sa biglaang gastusin. Ang sikreto, automatic saving. Direktang transfer sa hiwalay na account o digital wallet. Sa ganitong paraan, kahit maliit ang halaga, tuloy-tuloy ang pag-iipon at nagiging habit na ang pag-save. Pwede mo ring dagdagan ng simpleng tip. Ilagay ang sukle o 100 pesos kada araw sa pouch o digital wallet. Maliit man kapag ginawa consistently, sa loob ng ilang buwan makakabuo ka ng makabuluhang ipon. Tandaan, budgeting ay tungkol sa disiplina at consistency, hindi sa laki ng kita. Kahit maliit, nagsisimula na ang pagpapalago ng pera mo. Tip number 2, magkaroon ng emergency fund. OFWs, kahit maliit ang kita, mahalaga na may nakatabing pera para sa biglaang pangangailangan tulad ng medical emergency ng pamilya mo sa Pilipinas o pagkawala ng trabaho. Simulan sa maliit na goal, halimbawa 20,000 to 30,000 pesos. Kapag naabot mo, dagdagan pa unti-unti, halimbawa 10,000 kada buwan. Unti-unti, lalaki ang emergency fund mo at mas magiging handa ka na sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Importante ring hiwalay ito sa regular savings at investments. Huwag hawakan ng emergency fund para sa pang-araw-araw na gastusin o luho. Isipin mo ito bilang unang layer ng protection mo sa pera. Kahit maliit, makakapag-ipon ka ng pera na pwede mong gamitin sa critical na sitwasyon nang hindi apektado ang ibang savings o investment goals mo. Tip number 3, micro savings araw-araw o lingguhan. Hindi kailangan malaki agad. Ang importante ay habit at consistency. Pwede itong simple. Ilaan ang sukle mula sa grocery o 100 pesos kada araw sa hiwalay na pouch o digital wallet. Kahit maliit, kapag ginawa consistently, sa loob ng isang taon, makakabuo ka na ng 20,000 hanggang 30,000 pesos o higit pa. Ang magic dito ay habit, hindi laki ng halaga. Kapag naging routine na ang micro savings, mas madali na ring lumipat sa mas malalaking savings o investment sa hinaharap. Tip number 4, hanapin ang side income na pwede kahit maliit ang puhunan. Mga OFWs, pwede kayong mag-online freelancing, reselling ng maliit na produkto o digital services tulad ng graphic design, translation o tutoring. Kahit 10,000 to 20,000 extra kada buwan, malaking tulong ito sa savings at future investments. Ang sikreto, piliin ang side income na kayang gawin consistently at hindi nakaka-stress sa pangunahing trabaho. Sa ganitong paraan, lumalaki ang pera mo ng tuloy-tuloy at natututo ka rin ng financial discipline. Tip number 5, protektahan ang iyong pera. Huwag sayangin ang pera sa utang o malaking gastos na hindi kailangan. Iwasan ang credit card overuse,
high interest loans at impulsive shopping. Ang unang hakbang ay kontrolin ang paggastos at planuhin ang bawat halaga. Protektado ang pera mo kapag alam mo kung saan napupunta ang bawat sentimo kahit maliit ang kita. Pwede kang gumawa ng simpleng spending tracker, digital man o papel para makita mo ang patterns at ma-adjust agad ang habits mo. Sa ganitong paraan, hindi lang basta nagtatabi ka ng pera, natututo ka rin mag-manage ng pera mo ng maayos. Tip number 6, smart remittance planning. Mga OFWs, isa sa pinakamalaking bahagi ng sweldo natin ay napupunta sa pamilya sa Pilipinas. Kaya mahalaga na maging maingat at planado sa pagpapadala ng pera. Pumili ng mura at secure na remittance platform. Small fees at magandang exchange rate. Mas maraming pera ang napupunta sa pamilya at hindi nauubos sa charges. Halimbawa, kung nagpapadala ka ng 10,000 pesos kada buwan, pwede kang makatipid ng 500 to 1,000 pesos sa fees kung pipili ka ng mas cost-efficient na paraan. Maliit ba? Pero nakakadagdag ito sa pera na pwede ring ilaan sa savings o investments. Isa pang tip, schedule ang remittance. Huwag last minute para maiwasan ng mataas na fees at errors. Regular at planadong remittance, mas organize ang pera mo at mas less ang stress sa pamilya. Tandaan, smart remittance planning ay hindi lang nakakatulong sa pamilya, nakakatulong rin sa pagpapalago ng pera mo sa sarili. Tip number 7, track your money digitally. Maraming libreng apps at tools para sa budget tracking, savings goals at expense monitoring. Kahit maliit ang kita, makikita mo kung saan napupunta ang pera mo at madali mong ma-adjust ang habits. Halimbawa, pwede kang gumamit ng apps para makita kung ilan ang nagasto sa pagkain, bills o luho. Kapag alam mo ang patterns, mas madali kang makakapag-cut sa hindi kailangan at mas mapapalago mo ang ipon mo. Ang sikreto, consistency at monitoring. Kapag regular mong tinitingnan ang finances mo, mas madali kang makakagawa ng desisyon para sa long-term financial growth. Kahit maliit ang kita, ang tamang tool at habit, malaking tulong sa financial discipline at pagpapalago ng pera mo. Tip number 8, matuto ng basic finance skills. Mga OFWs, hindi kailangan maging expert, pero understanding ng pera ay malaking advantage. Pwede kang matuto sa free online courses, sa YouTube o vlogs tungkol sa savings, investments at wealth protection. Kahit maliit lang ang kita, kung alam mo ang basics, hindi ka madaling maloko o mawala ng pera sa scams. Ang sikreto, knowledge is power. Kapag may alam ka, mas madaling magplano, mag-budget at gumawa ng safe na investments sa hinaharap. Tandaan, maliit man ang ipon mo ngayon, ang tamang financial literacy ay nagbibigay daan sa steady at realistic na pagpapalago ng pera mo. Tip number 9, invest small, realistic at safe. Mag-invest ng maliit at safe. Mga OFWs, hindi kailangan ng malaki agad ng puhunan para magsimula. May mga digital banks at micro-investing platforms na pwedeng simulan sa 1,000 pesos to 2,000 pesos lang. Focus sa low risk at long-term growth. Hindi instant millionaire ang goal. Slow and steady wins the race. Halimbawa, sa bawat buwan, ilaan ang maliit na bahagi ng ipon para sa mutual funds o index funds. Sa paglipas ng taon, lalaki ito ng tuloy-tuloy. Ang sikreto, consistency at realistic expectations. Huwag pilitin ng malaking investments kung hindi kaya. Kahit maliit, tuloy-tuloy na investments, malaking tulong sa financial freedom sa hinaharap. Tip number 10, long-term achievable planning. Gumawa ng realistic goals, monthly savings, emergency fund, maliit na investments. Kapag consistent ka, makikita mo ang progress kahit paunti-unti. Mga OFWs, financial freedom ay achievable sa pamamagitan ng disiplina, tamang habits at tamang plano. Hindi sa laki ng kita. Isipin ang bawat maliit na hakbang bilang building blocks ng pera mo. Kapag consistent ka, tuloy-tuloy ang pagpapalago ng yaman mo at mas handa ka sa hinaharap.
At yan ang 10 practical na paraan para mabilis mong palaguin ang yaman mo bilang OFW. Kung nagustuhan mo ang mga tips na ito, like, comment at subscribe para sa mas marami pang practical strategies. Panoorin mo din ang mga susunod na video sa OFW playlist para sa mas advanced at achievable tips. See you sa susunod na video.